Sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang setup to replace a bunch of paid tools. What's up you guys? Ako nga pala si Ashley at kung entrepreneur ka o small business owner, alam mo na kung gaano kabilis mag-stack up yung mga software subscriptions. One tool for design, isa para sa productivity, isa ulit para sa system cleaning, and before you know it, you're paying hundreds of dollars every single year. Setup is one of the easiest ways to cut those costs without sacrificing quality. Pagtapos ng video na to, makikita mo kung paano kayang palitan ng setup yung maraming mga tools na binabayaran mo na ngayon. Pag-usapan din natin kung paano nag-work ang pricing at kung worth it ba talaga siya para sa business mo. So first off, ano nga ba yung setup? Yung setup ay isang subscription service that gives you access to a large library of apps for Mac and iOS. So instead of buying each app separately, you just pay 1 month or a yearly fee to unlock the entire library. Yung collection covers halos lahat ng category na kailangan mo para mapatakbo ang small business mo. Productivity, communication, design, project management, system utilities, and more. At ang nagpapaiba sa setup kumpara sa App Store or ibang platforms is yung model nila. Normally, magsasubscribe ka or bibili ka ng bawat app ng paisa-isa. Pero over time, nag-a-add up talaga siya. With setup, pwede mong i-try, i-test, and use as many apps as you want without paying extra. Everything is included for entrepreneurs. This means you can simplify your toolkit, bawasan ng software bills mo at hindi ka na mag-worry kung maling app ba yung nabili mo. Now, let's dive into some of the key features ng setup. Isa sa pinaka-importante na feature ng setup is yung variety. The library has more than 200 apps and the list is constantly updated. Kahit ano pa yung problem na gusto mong isolve, usually makahanap ng app para doon sa loob ng setup. Isa pang key feature is yung curation. Hindi lahat ng app ay nakapasok sa library. Setup works with developers to make sure only high-quality tools are included. Ibig sabihin, mas konti ang oras mo sa paghahanap and more time using apps that actually work. And third feature is yung integration across devices. Marami sa mga apps available sa parehong Mac and iPhone, kaya pwede ka magpatuloy sa trabaho kahit on the go without paying for extra licenses. Sasabihin ko lang, kung gusto mo mag-add ng phones or ibang iOS devices, kailangan mong magbayad ng kaunti pa, pang monthly or yearly, pero pag-uusapan natin yung pricing later sa video na to. And finally, kasama na rin yung updates. Pag nag-subscribe ka, automatic mong makukuha yung latest version ng bawat app sa library. You don't have to pay for upgrades or worry about being stuck with outdated software. Ngayon, pag-usapan natin kung ano mga paid tools ang kayang palitan ng setup. Pero bago tayo magsimula, if you wanna check out setup for yourself, may exclusive link kami sa description sa baba. Pag na-download mo na yung setup, ganito yung itsura niya. May explore section sila kung saan pwede ka mag-search at mag-type ng kahit ano. May recommended for you din sila. May collection sila tulad ng AI toolkit, educational toolkit, at new arrivals. Pwede mo rin idagdag ang iba sa favorites mo at makikita mo rin lahat ng apps na ginagamit ko ngayon. Again, may collections gaya ng developers toolkit, designers toolkit, content creator toolkit, meron ding how-tos, app guides, at pwede mo rin i-search lahat ng apps. Ngayon, pag-usapan natin yung money saving side ng setup. Kung anong mga paid tools ang kaya nilang palitan, ito yung part na pinaka-interested ng mga entrepreneurs kasi kapag in-add mo yung cost ng ilang common apps lang, the subscription quickly pays for itself. Pag-usapan natin yung mga system cleaners. Kung pinapatakbo mo ang buong business mo sa Mac, keeping it clean and optimized is not optional. It's a necessity. Kung mabagal na ang computer, it can cost you hours every month in wasted time. Pag-usapan pa natin ang mga paborito kong tools na ginagamit ko mula sa setup na tinatawag na Clean My Mac. Ganito ang itsura ng Clean My Mac. Basically, it takes care of cleanup and protection. Kaya pwede mong i-click yung Mac mo para sa threats and vulnerabilities. May performance scan pa nga. At gagawin nito yung operations para linisin ang clutter mo. You know, maintain performance, scan for any threats. May smart care din sila kung saan pwede mong gawin yung parang quick pero extensive scan ng Mac mo at dadaan to sa lahat ng bagay. Sobrang powerful talaga nito, pero yung gusto kong ipakita pa sa'yo, kasama na to sa setup. So tara tignan natin kung ano ba yung itsura niya. So I know we're gonna get into the pricing later, pero yung Clean My Mac, mga $13 siya kada buwan para sa over 200 apps. Yung Clean My Mac mismo, kung magbabayad ka monthly, nasa $9.95 kada buwan or $159.05 kada buwan. Ang plus, mas mahal pa kaysa setup mismo, which is insane. Parang mas okay na makuha mo yung 200 apps sa halagang isang app lang, diba? Lalo na kung kasama pa yung exact app na yun. Itong kadalasan yung first aha moment para sa mga tao kasi kung iniisip mo na bilhin yung Clean My Mac, halos no-brainer na yung setup. Parang nakuha mo na yung Clean My Mac plus lahat ng ibang apps sa subscription sa parehong monthly cost. Pag-usapan natin yung productivity and focus tools. Bilang entrepreneur, malamang gumagamit ka ng timers, planners, or trackers to stay on top of your day. But if you're paying for all of these separately, the cost can really add up.
Maraming entrepreneurs na nagbabayad sa apps tulad ng Pomodoro timers o dedicated time tracking software. Sa loob ng setup, meron kang session na isa pa rin sa mga paborito kong tools na ginagamit ko everyday. Gamit ko nga siya habang nagsasalita ako ngayon eh. Kaya session actually helps you focus using work intervals and timing. Na automatic pa niyang tinatrack ang activity mo sa computer and gives you reports on how your time is spent. Yung gagawin mo, may category siya. Meron akong marketing, operations, general client work, alam mo yon, writing, kahit ano pa yan. At sa loob ng bawat category, meron kang intentions. Kaya makikita mo sa loob ng C3 Media, what I'm is the category, and then this is my actual intention. Pwede mo rin tignan ng analytics kung this week or last week man yan. Pwede mo rin tignan tong month na to at makita kung gaano ka nag-work last month. Kahit ano pa yan, makikita mo lahat ng focus points mo, pati sa calendar mismo. Sobrang powerful talaga siya. At ang ganda pa, kasama na siya sa setup. Kaya kung bibilhin mo yung apps pa isa-isa, kadalasan nagkakahalaga to ng mga $5 hanggang $10 bawat buwan, bawat isa. Kaya ibig sabihin, mag-a-add ka ng $20 or higit pa bawat buwan just for productivity. Pero sa setup, hindi mo kailangan ng hiwalay na subscription. Sama na talaga sila dito with no extra cost. And this is where you start to see the snowball effect. Imbis na i-manage mo yung tatlong iba't ibang subscriptions para sa productivity, pwede mo na silang i-cancel lahat at umasa na lang sa setup. Ang next category ay workflow at protection organization. May entrepreneurs that pay for apps to help them organize projects tulad ng Trello, Notion, or Asana. Ang mga to pwedeng mag-range mula sa $5 to $15 per month. Depende sa plan mo. Sa loob ng setup, may tinatawag na workspaces na tutulong sa'yo gumawa ng dedicated setup para sa bawat project. Pwede mong i-group yung files, apps, and websites sa isang workspace at buksan lahat ng sabay-sabay. Para sa kahit sino na nagja-juggle ng multiple clients or nagsiswitch ng context buong araw, sobrang nakakatipid to ng oras. Isa to sa mga tools na madalas nakakaligtaan ng mga tao, but once you try it, you realize how powerful it is. And again, it eliminates the need for paying for separate subscription app. Pag binuksan natin yung workspace, simple lang yung itsura niya. But as you can see, I have a bunch of different hats that I wear. So if I go into edit inside the client check-in folder, meron akong trainer eyes. Yung actual check-in folder sa Google Drive, meron din akong Gmail, meron din akong CleanShot dito, na isa rin sa mga setup apps. Tapos, sa loob ng edit content na to, meron akong content folder. I've got Notion, Final Cut. At tuwing kiniklik ko to, bumabalik ako. Sabihin natin gusto kong pumunta sa client check-ins. Bubuksan niya lahat ng websites, tools, at apps na kailangan ko para matapos ang work na to. Again, I know that might sound small, but it is so powerful that when you're kind of switching from task to task at ayaw mong nakaupo lang, na iniisip na, okay, anong screens ba ang kailangan kong i-open? Binubuksan lang niya lahat ng kailangan mo. Everything up, you won't have millions of screens open at the same time. Pwede mo talagang i-close yung iba kasi may sobrang madaling paraan para i-open ulit yung mga to. Lastly, pag-usapan natin yung screen recording and communication. Kung gumagawa ka ng tutorials o nagpapadala ng client updates or nagpapaliwanag ng mga bagay sa team mo ng visual, you're probably using something like Loom or Zoom. It costs about $12.50 per month per use on a pro plan. Pero sa loob ng setup, may access ka sa CleanShot na direct alternative. Pwede ka mag-capture ng screenshots, mag-record ng screen with audio and webcam overlay. Pwede ka mag-annotate gamit yung arrows and text, gumawa ng instant shareable links. Sa maraming paraan, CleanShot is actually even better than Loom kasi parang mas mabilis siya and it gives you more control over your recordings. Para sa mga entrepreneurs na umaasa sa visual communication, this one app alone can replace another monthly subscription. I'm currently using CleanShot to record this video. I use CleanShot all the time. Ito ang example ng screenshot na kinuha ko. Pero kapag nag-add ako ng text sa screen, nakapag-highlight rin ako dito. Sobrang helpful talaga nito kapag marami kang ginagawa na visuals at kailangan mong i-share yan sa ibang tao. And again, kayang palitan ito ng tuluyan yung Loom. Pwede mong i-record yung screen mo at ilagay yung mukha mo sa corner, parang Loom din. Pero ang gusto ko dito, sabihin natin, biglang bumagsak yung internet mo. Sinisave niya sa cloud at sa desktop mo, kaya alam mong hindi mawawala kahit anong information ang nilagay mo at anumang work na nagawa mo. Kaya kung gusto mo magsimula sa setup, may exclusive link kami sa description sa baba. Lastly, pwede rin nating i-search screen sharing. Let's see if there's any other ones. Record screen on Mac, present a single window. I've got, I'll show you Clean Presenter. Ang dami. Create screen recordings, CAPTCHA, at pwede mo rin tignan dito kung ilan ratings at ilang percent ang nagustuhan at iba pa. Sobrang dali lang. I-click mo lang yung install at download siya sa app. Right here, I think I have 1 million updates, so I sometimes forget about that. Pero dito mo makikita yung big picture. Kapag in-add mo lahat ito together, yung numbers na magte-tell ng story. Yung Clean My Mac ay $15.95. Yung Loom, mga $12.50. Yung Focus apps, pwedeng mag-range mula $5 hanggang $10. Alam mo yon, mga $35 na rin.
All of that adds up in separate subscriptions at totoo lang, conservative pa ang estimate na yon. Sa setup, makukuha mo lahat ng tools na yon sa isang monthly rate lang. Kahit 2 o 3 apps lang ang palagi mong ginagamit, nababayaran ng subscription ang sarili niya. And the more tools you add into your workflow, mas marami kang nasisave. Kaya mas marami ng entrepreneurs that see setup not just as software but as a way to simplify their business and expenses. Ngayon, pag-usapan naman natin ng mas malalim yung pricing. Kung gusto mo sumabay, gamitin mo yung exclusive link namin sa baba. You can actually get a 7-day free trial if you use that link. So let's go ahead and go to pricing. Kaya pwede ka rin makasave ng 10% kung magbabayad ka annually. Naaalala ko nung una kong tinitignan yung setup, may over 200 apps. Ang naisip ko, grabe, baka mga $100 kada buwan. But even just for Mac, is just $9.99 per month plus tax, and this is for one Mac. Yung Mac plus iOS, yung tinutukoy ko kanina, parang idadagdag mo sa devices mo. Alam mo yun, yung iPad ko, ginamit ko siya sa iPad at iPhone ko, kaya $12.49 lang bawat buwan. Tapos meron din silang power user na $14.99 per month kung saan makakakuha ka ng 4 Mac at 4 iOS devices. So again, it's so reasonable for the amount of apps that you get. And again, kapag kinumpara mo ang cost ng setup sa pagbili ng apps ng paisa-isa, kitang-kita agad yung savings mo. Kung bibili ka ng 3 or 4 apps na paisa-isa, kadalasan mas mahal pa yon kaysa sa buong setup subscription. Alam ko, sobrang hype ko na dito, pero para mabigyan kayo ng full picture, pag-usapan natin yung pros and cons. Simulan natin sa pros. At totoo lang, madaling makita yung pros ng setup. Nakakasave ka ng pera, nakakuha ka ng access sa wide variety ng apps at pwede mong subukan ang iba't ibang tools without paying extra. Kasama na yung subscription, yung updates, kaya palagi kang nasa latest version and curated ang apps, kaya hindi nasasayang yung oras mo sa low quality downloads. Ngayon, worth it din i-consider yung cons. Kaya nang sinabi ko, malamang hindi mo magagamit lahat ng apps sa library. Siguro hindi rin possible, pero ibig sabihin nito, technically nagbabayad ka para sa mas marami kaysa sa talagang kailangan mo. At kung meron ka ng ilang apps na kasama, you may feel like you're double paying. And since setup is focused on Mac and iOS, it's not a fit if you're a Windows user. Pero para sa karamihan ng entrepreneurs kasama na ako, mas malaki talaga ang pros kumpara sa cons. Lalo na kung gusto mong i-simplify yung toolkit mo, bawasan ng gastos. Bilang side note, alam ko kung gaano ka-stressful paminsan-minsan ang pag-manage ng business tools. Ang bilis talaga mag-adapt ng cost. At minsan, hindi ka pa sigurado kung tama ba yung mga pinipili mo. With setup, you can cut cost, simplify your setup, and get everything in one place. Kung gusto mo subukan to ng 7 days for free, makukuha mo ang access sa free trial gamit yung exclusive link namin sa description sa baba. Sa ganitong paraan, makikita mo lahat ng apps na talagang nag-e-enjoy ka gamitin at pwede mo silang i-test bago ka pa man mag-invest. Gusto ko lang i-mention na affiliate link sa mga to, which means we may earn a small commission at no extra cost to you. Kaya kung pipiliin mo ang links namin, we just want to thank you so much in advance for supporting our channel. Ang channel na to is dedicated to helping entrepreneurs and small business owners find smarter ways to grow online. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like ng video to the channel and leave any comments or questions below because we'd love to hear from you. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.